magagamit ang mga balotang unang naimprenta ng COMELEC para sa Bilang Pilipino 2025. Aminado ang ahensya, madedelay sila ng printing dahil dito, pero tuloy pa rin naman daw ang eleksyon. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, naku, milyon-milyon na pala itong naimprenta na balota ng COMELEC. Eksakto gaano karami na yan at anong mangyayari? Tama, Ruth, no? Aabot na sa 6 na milyong balotang noong naimprenta ng COMELEC para nga sa darating na Bilang Pilipino 2025 mula na mag-umpisa yung printing noong 6 ng Enero. Ang halaga ng mga nasayang na balotang yan, pati na rin ibang nagastos para rito, aabot na sa 150 million pesos. Hindi na raw kasi magagamit yung mga balotang una nang naimprenta. Ayon sa COMELEC, kailangan kasi nilang baguhin at idagdag yung mga kandidatong binigyan ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema. Kung tutusin, walang problema sa 4 na kandidatong tumatakbo sa lokal na posisyon lalo't hindi pa naman doon nagsisimulan yung pag-iimprenta rito. Pero dahil sa isang senatorial aspirant na pinasasama na rin sa balota ng kataas-taasang hukuman, kailangang mag-back to zero muli ang printing. Kabilang sa mga unang na-print ang para sa local absentee at overseas voting. Pati na rin yung mga gagamitin bilang test ballots. Nasimulan na rin daw ang printing para sa Bangsamoro at Caraga regions. Aminadong ahensya, madedelay na sila sa printing dahil dito. Kaya nakatakda nilang suriin ngayon kung makakayanan ng 4 na printer ng National Printing Office na makasabay sa 2 malaking printer na bit-bit ng Meru Systems. Target ng COMELEC na makumpleto pa rin ang lahat ng balota hanggang April 14 o kulang-kulang 1 buwan bago ang mismong halalan. Hindi naman daw kasi pwedeng mapostpone o ma-reset ang eleksyon dahil dito. Kaya naman, Ruth, minamadali na ngayon ng COMELEC yung pagsasaayos ng tinatawag na Election Management System maging yung magiging bagong muka o nitong bagong ballot faces para masimulan na rin daw kaagad sa Lunes o sa darating na Monday yung reprinting ng mga balota. Ruth. Naku, Mon, ang dami pala niyan, 6 million na balota. Paano daw yan i-dispose? Nako, una, kailangan muna nilang ma-report sa Commission on Audit o COA ang lahat nitong mga bilang ng nasayang ng mga balota. And then, after niyan, saka naman ito kailangang sirain o i-shred, particularly para daw hindi na magamit pa itong mga balota sakasakali. Ruth. Mon, gusto ko lang sana malaman kasi alam naman ng COMELEC na halimbawa pag may mga disqualification, may proseso talaga yan dumadaan sa korte. Pero anong naging paliwanag nila na bakit na tinuloy pa rin nila based on their original schedule yung pag-iimprenta? Kailangan ba talaga sabay-sabay yan so walang maiiwan halimbawa ng mga local areas na may mga ganyan ng disqualification cases? Oo, actually meron naman talagang timetable na sinusunod yung COMELEC kaya naman talagang maaga yung pag-resolve nila dun sa mga nuisance cases. Kaya may pagkakataon pa talaga silang dumulog sa Korte Suprema kung sakasakaling i-aapilan nila yung naging desisyon ng COMELEC sa mga kandidatong hindi makakasama sa final ballots. At nagbigay din daw sila ng sulat sa Korte Suprema sa patungkol sa kanilang magiging schedule para nga hindi mangyari yung mga ganitong klaseng aberya kung sakaling magkakaroon ng mga sudden changes sa mga desisyon. Patungkol naman sa hindi ba magkakaroon ng parang order ng pag-iimprenta. Actually, merong order yan. Inuuna nila yung pinakakonti kaya nga nagsimula. Bukod dun sa mga local absentee, dun sa overseas, inuuna nila yan. And then yung Bangsamoro yung sumunod at yung Caraga regions, inuuna nila yung mga konting mga rehiyon at mga regions din daw na mas konti din yung mga kandidatong natanggal sa balota dahil nga in-expect nila na baka magkaroon nga ng sudden na decision ang Korte Suprema tungkol dito gaya nga ngayon. Ang problema, may isang senatorial aspirant na napagbigyan ng Supreme Court bagay na kailangan ulit nilang baguhin yung mga una nang na-print para nga sa mga nabanggit na mga sektor. Ruth. Kasi pag ganyan, magbabago din yung numbers ng mga senatorial candidates. Okay, maraming salamat. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.